buhay pa rin ang events at pageant scene sa Baguio City. Patunay dito ang katatapos lang ng coronation ng Little Miss Earth Cordillera na ginanap nitong Friday, December 13. 8 cute at charming girls mula sa iba't ibang bahagi ng Cordillera ang naglaban-laban para sa titulo at iba't ibang rounds ng kompetisyon. Nagsimula ang pagalingan sa creative costume kung saan nagpakitang gilas sa mga bata sa pagrampa at projection, suot na makukulay at malalaking costume gawa ng mga creative designers ng Baguio. Game na game naman silang sumayaw sa kantang Salamin-Salamin ng Bini para sa production number. Charm at youthful glow naman ang binida ng mga bata sa summer wear, suot ng koleksyon ng local Baguio designer na si Harriet Bogawan. Samantala, pagalingan naman sa modeling at aurahan ng mga kandidata sa high fashion runway look, suot ang mga original creations ng mga local designers. At sa huling round, bigay todo sa pagpapakitang gilas sa stage ang mga kandidata para sa paborito ng lahat na long gown competition. Nanalo ng Little Miss Earth Cordillera scene in 2024 si Lana Alanbusi. Little Miss Earth Cordillera kalikasan naman si Lara Alanbusi. Little Miss Earth Cordillera Kultura si Erith Scarlett Francisca Peñaflor. Little Miss Earth Cordillera Luzon si Princess Pascual. Little Miss Earth Cordillera Grand si Angel Shane Kiyomi Balsina. Little Miss Earth Cordillera Supranational si Gwyneth Guyang Toknang. Little Miss Earth Cordillera Tourism si Samantha Laurel Abad Reyes. At ang Little Miss Earth Cordillera 2024 ay si Ira Denise Laroya. Ang kaganapang ito ay isang patunay na ang tunay na kagandahan, anong edad man, may pagmamalasakit sa inang kalikasan. Ayan! Congratulations! Sa ating mga Little Miss Earth Cordillera. Talagang napakagaling nitong mga batang ito, no? Kasi imagine, sa liit nila. Lalo na yung, yung bumisita dito nung last, no? Na sa ganong height nila, sa ganong edad nila. Kaya na nilang maglakad ng ganyang kataas na. Mga 6 inches na heels, di ba? Tapos yung talagang matulis pa, hindi yung wet siya. Nakakatawa itong mga batang ito. At hindi lamang sila magaling rumampa. Magaling din sila magsalita. Oo, sumagot. Kaya na nilang ma-express kung ano yung mga ideas nila, yung mga thoughts nila. Nung 6 years old, 7 ako, most well-behaved. Ay, nakatanggap din naman ako ng most behaved nung grade 1 hanggang grade 6. Wow! Talaga naman, nung first pero grade 7. nung high school na, wala na. Naging madaldal ka na. Hindi naman. Ano na lang, napupulis mo bigla. Tensya naman. Ganun ba? Baka sumakay ka lang sa libreng sakay? Ganun Oo naman. Oo. Patusok siya doon sa ganun yung ano niya. Kaya tingnan mo, pipilay-pilay siya. Kaya hanggang nga ngayon, nararamdaman ko pa rin yung takong ng dito. Kaya naipasok na pala, naging parte na ng boto. Pero congratulations din sa mga magulang at syempre sa organizer nito. Dahil nga naman, nagbibigay sila ng chance sa mga kabataan to really showcase yung kanilang talents, skills, at para ma-boost rin yung mga confidence nung bata. Kasi kapag bata ka, di ba, minsan mahiyain. Pero itong mga batang to talagang nanlalamon. Lumalaban. Tas in the long run kasi, magagamit din po nila ito. Hindi lang sa mundo ng pageantry, magagamit din nila ito sa kanilang school, makapag-express sila ng kanilang idea, makatulong. Kasi syempre, di ba, sa mga schools, meron din namang mga organizations, ganun. Kung saan parang nagano sila ng mga platforms, mga ganun. Mga leadership skills and all that.